Hello sa inyo! For today's ganap nga ay gagawa nga muna ako ng bento cake bago nga ako mag-unbox nung isang box na ACC whipping cream na binili ko pa nga nung Wofex. At ito nga yung bento cake na ginawa ko, bali ito nga ay rush order. At ito talaga yung pinaka-struggle natin, ang pagsusulat. Alam nyo ba, nakailang tutok talaga ako dyan as in bago ko maisulat itong dedication na binigay ni client. Konting tips sa pagsusulat kung kayo nga ay bago dito sa page ko. Bali, nung una talaga hindi naman ako ganyan kaganda or hindi ganyan kaayos yung sulat ko. At dahil nga sa panonood ng mga cake vlogs at syempre sa patuloy na pagpapractice na din, kaya naman umayos talaga yung sulat ko. Unlike nga nung una na talaga namang ay nako, parang ayos naman. Pero hindi mo talaga siya masasabi na pang cake talaga. So ayun na nga, kaunting tip at kauna-unahang tip talaga ay dapat yung icing natin ay hindi chilled pero hindi naman sobrang runny. Mas maganda kasi talagang ipangsulat yung icing na sumusunod talaga sa pagpress mo nga ng piping bag. At dapat alam niyo yung mga stroke na may manipis at may makapal sa mga letters. Pag makapal nga yung icing na kailangan nyo sa letter ay kailangan ipipress nyo siya, tapos pag manipis naman ay i-release nyo or luluwagan nyo yung paghawak sa inyong mga piping bag. Basta practice lang kayo ng practice at makukuha nyo rin yan. At proceed na nga tayo dito sa padalwa nating cake na akala ko talaga nung una napakadaling gawin. Diyos ko mga mi, napakahirap pala niya. Siguro mas madali kung isang kulay or dalawa, pero ito nga ay tatlong kulay, kaya naman talagang na-struggle talaga nga ako at first time ko lang talaga tong gawin. Balik crinam coat ko nga siya ng medyo makapal. Ako nagpatong nitong mga icing na ganyan yung design. Tapos ginamitan ko lang siya ng palette knife na ganyan yung style. Basta alam nyo na yan. At ang mahirap lang talaga nga kasi isa lang talaga tong palette knife ko. Kaya naman every time na magpapahid nga ako, itodo punas nga ako kada lagay ko nga ng icing. At sa kabilang side nga ay eto nga yung itsura nung table ko at talaga namang ay tingnan nyo naman yung tissue. Pero syempre caring natin yan at kayang-kaya natin yan i-handle, lalo na nga kung suki nga yung umorder sa atin. Bali wala lahat ng pagod, ng hirap, kung yung feedback naman ni client ay maganda. Kaya naman sobrang thank you talaga sa suki kong ito kasi hindi na talaga siya umalis sa akin. At syempre sa lahat ng mga suki namin na hanggang ngayon ay sumusuporta at umorder pa din sa amin. Marami mang umalis pero mas marami ang nadagdag. At going back dito sa cake, bali yan nga ay nagsusulat na naman nga tayo at ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung pagpraktisan yung press and release. Lagi nyo lang tandaan pag makapal nga yung icing na kailangan nyo ay ipipress nyo siya, tapos pagka nga manipis ay luluwagan nyo lang yung paghawak nyo sa piping bag. Basta practice lang talaga at i-motivate nyo lang talaga yung sarili nyo. Magagawa nyo yan. Kasi hindi naman talaga lahat ng cake decorator ay marunong na agad sa pagsusulat ng cake. Dumaan din yan sa matinding practice, bago nga natuto at bago nga gumanda yung sulat din nila. Pag kaya nila, syempre kaya din natin. At kung magtataka nga kayo kung bakit nga white yung frosting na pinangsusulat ko dito, bali nagdo-double toning tayo para hindi mag-bleed. Kasi dark color nga yung isusulat natin dyan sa cake. Double toning talaga ang pinaka the best way para nga hindi nagbi-bleed or yung hindi naghahawa yung ating dedication sa pinaka body ng cake. Iwas dumi na din nga tingnan sa ating mga cake. Minsan kasi may maselan talaga tayong client na hindi nila naiintindihan kung bakit nagbi-bleed yung pinaka-dedication nga. Kaya much better na mag-double toning tayo palagi, lalo na nga kung dark color nga yung gagamitin natin. Natutunan ko lang din to kay Ma'am Mia ng art cake at talaga namang sobrang helpful talaga ng panunood ng mga vlogs. At ito na yung final look ng ating cake. Sobrang cute nga lang ng cake na to at napakalinis talaga tingnan pagka naka-double toning tayo. Yung akala mo lang simple talaga pero napakahirap pala. At after ko nga gawin yung mga cake na yan ay naglinis nga ako dito sa aking mga shelves at talaga namang gabok na talaga. Pansin ko din kasi na wala na nga laman. Kaya sabi ko, bubuksan ko na nga itong isang box na binili ko nga nung Wofex. Bali yung nandyan nga sa taas, ayan yung binigay sa akin ng Achievers ng Wofex. At kung nakaabot ka nga sa part na to, napakaswerte mo at mag-comment ka na dali. Kasi mamimili nga ako ng dalawang pagbibigyan ng ilang products na binigay sa atin ng Achievers. Syempre, binigay nga sa atin kaya i-share din natin yung blessing sa atin. Pero syempre, dapat nakafollow ka sa page ko at sa page ni Achievers. At huwag mo na rin kalimutan i-share itong ating video. Sobrang thank you talaga Achievers sa mga binigay nyo at laking tulong po talaga sa amin ito.